Nakaharap ni Senator Jingo Estrada sa pagdinig ng Senado ang nagdawit sa kanya sa flood control scam na si dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Pero tila biglang kumambyo itong si Hernandez. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ang sabi ni Hernandez? Jiggy, tila nag-iba nga ang tono ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez nung makumpronta siya ni Senator Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Blue Ribbon ngayong maghapon. Dahil dati, kung natandaan ninyo, actually last week lang yon, nung humarap siya sa pagdinig ng Kamara, tahasan niya at teretsahan niya namang sinabi na nakakatanggap daw si Senator Estrada ng 30% na kickback mula sa mga flood control projects. At meron pa nga raw nag-aabot sa kanyang staff ng naturang pera o kickback o obligasyon ang kanyang termino dyan. Pero kanina, iba na yung sinasabi ni Engineer Bryce Hernandez. Ang sabi niya, wala siyang alam kung sino yung proponent ng mga flood control project. Sabi pa nga niya, bulag daw siya pagdating sa kung sino yung proponent. At itinuro niya yung kanyang dating boss sa DPWH na si Engineer Henry Alcantara na siya raw nakakaalam ng proponents o kung sino yung mambabatas na nasa likod ng mga flood control projects at nakakakuha ng kickback. Narito yung bahagi noong hearing na yan, yung sagutan dyan sa pagdinig na yan. Pakinggan natin, Jiggy. Hindi po si Senator Jinggoy. Okay, kanino kaya yun? Proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. The burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Did you ever see Alcantara handing money over me, to me? I don't think so. Meron ba? May nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. At isang maganda detalye nga din, may anong hearing kanina ay yung binanggit ni Senator Lacson na kumbaga may pagkakataon pa talaga itong si Bryce Hernandez. Papalit-palit siya na sinasabi at halatang nagsisinungaling pero may pagkakataon pa siya para sa redemption. Kung hindi raw dito sa lupa, maaring sa langit. Yun ang naging gesture ni Senator Lacson kanina. May iba naman ako dun sa CCTV footage kanina sa Senate hearing. Anong detalye nito? Oo, Jiggy, yung pinaka-aabang-abangan nating CCTV footage na last week pa tinitis sa atin, yan yung sinasabi na naglalaman nung isang nagngangalang Nina na pumunta raw dito sa loob ng Senate building noong August 19. Humarap siya mismo dito, itong si Nina Elamparo Jose. Siya ang may-ari ng WJ Construction. Siya ang itinuturo ni Engineer Bryce Hernandez na di umano nagbibigay ng lagay o obligasyon doon sa isang staff ng senador or staff di umano ni Senator Jinggoy Estrada. Ito yung sinasabing kickback. Ayon naman sa mga statement na ibinigay nitong si Nina, hindi siya pumunta dito para magbigay ng pera kay Senator Jinggoy Estrada o kahit sinong senador o kahit sinong staff ng senador. Pumunta daw siya dito at dumiretso siya sa opisina ni Senator Erwin Tulfo. Bakit? Dahil siya sana yung kukuning contractor para dun sa nasirang bahagi ng opisina, particularly yung veranda ng opisina ni Senator Erwin Tulfo dito sa Senado. Pinakita pa nga yung video nung nakaraang malakas na ulan kung saan na binabaha yung part na yun ng veranda ni Senator Erwin Tulfo. So yun daw sana yung gagawin ni Nina na may-ari ng WJ Construction. Si Senator Erwin Tulfo naman, umamin siya na talagang papunta nga talaga sa kanya itong si Mina noong August 19. Pero kanina talagang nainis siya at pinagalitan niya itong si Mina dahil aniya, tila hindi naging tapat sa kanila at hindi raw sinabi sa kanila na nadrag pala yung kanyang pangalan dito sa mga anomalous na flood control projects. Narito yung bahagi nung hearing na yan, pakinggan natin, Jiggy. Pero ka palang kinalaman niya sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why didn't you tell us? We wouldn't have let you step in the Senate. I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations.
At natatandaan ko rin yung teaser na binigay ni Senator Lacson dito sa pagpunta ng contractor na yan sa Senado. At ano pa raw ang pakay ni Mina Jose nang siya'y pumunta nung araw na yon? Isa yung maliwanag, JG, ha? At paulit-ulit na tinanong sa kanya ng mga senador, paulit-ulit din naman consistent yung kanyang sagot na hindi siya pumunta dito para magbigay or mag-deliver ng obligasyon or ng kickback sa kahit sinong senador. Bukod sa pagpunta sa opisina ni Senator Erwin Tulfo para bisitahin nga yung kanyang sirang veranda, binisita rin ito ni Mina yung si Beng Ramos na kung naalala mo, Jiggy, itong Beng Ramos na ito, yung itinuturo, sana hindi pa tayo nalilito, pasensya na ha, pero itong Beng Ramos na ito, yung itinuturo ni Bryce Hernandez na staff daw ni Senator Jinggoy Estrada. Diyan daw inaabot yung kickback. So, ang storya ni Mina, hindi totoo yan, binisita niya si Beng Ramos dahil kaibigan niya pala ito. Hindi siya staff ni Senator Jinggoy Estrada, itong Beng Ramos na ito, and proven yan dahil sa records ng Senado, totoong empleyado nila ng Senado, itong si Beng Ramos, pero aside siya sa Blue Ribbon Office, hindi sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Marami-rami ang na-contempt sa pagdinig kanina. Sino-sino mga ito? Nako, Jiggy, totoo yan. Nagpaulan ng contempt orders sa halos 8 oras na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Unahin natin si Curly Discaya. Hindi kasi naka-attend yung asawa ni Curly na si Sara Discaya. So, definitely, tatanungin siya ng mga senador, bakit hindi naka-attend si Sara Discaya? Ang explanation ni Curly Discaya ay dahil meron daw heart problem. Ang problema dyan, Jiggy, meron palang sulat si Sara Discaya kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson. So nung binasa ngayon sa hearing, ang laman ng sulat, ang rason ni Sara Discaya bakit hindi siya makakarating ay dahil may meeting siya sa kanilang mga empleyado. So nalito at nainis yung mga senador at naniniwala yung mga senador, nagsisinungaling si Curly Discaya kasi bakit mo sinasabi na may sakit yung asawa mo kaya siya wala dito? Eh yung pala, yung mismong asawa mo, ang sinasabi niya, may meeting siya with employees kaya hindi siya nakarating dito sa hearing. So that's one. Pangalawa namang na-contempt si Engineer Henry Alcantara. Dahil hanggang ngayon, sinasabi nga niya, wala siyang kinita, hindi siya involved dyan sa mga ghost projects na yan. Bagay na talagang yung maraming mga senador, hindi na raw talaga naniniwala. So dahil tingin nila, nagsisinungaling itong si Alcantara, so pinakontempt din siya. And then bago ko tumayo dito, bago matapos yung hearing, isa pang DPWH engineer ang pinakontempt din ng Senado, si JP Mendoza, dahil din sa paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang kinalaman dyan sa anomalya sa flood control projects. So ngayong gabi, matutulog dito sa Senado and in the days to come, nakaditini dito sa Senado sila Bryce Hernandez, Henry Alcantara, JP Mendoza at Curly Discaya. At kung matatandaan mo lang din, Jiggy, yung tatlong taga-DPWH, si Alcantara, si Hernandez, at si Mendoza, ay yung tinaguri ang BGC Boys na di umano, nilulustay yung pera na kinikita nila mula sa mga flood control projects para ipantaya sa kasino. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.